kung tayo ay ating ipananaig ang banal na espiritu sa buhay natin, mga kaibigan, meron tayong self-control. May self-control dahil sabi sa Galatian, pag makakamit tayo ng gift of fruits of the Holy Spirit, yung love, joy, and peace of mind, long-suffering. 7 yun eh. Pagkakaalam ko, siyam yan siya. So, itong long-suffering is gift din po yan. Kaya kahit meron tayong mga paghihirap na maranasan, parang wala lang kasi binigyan na tayo ng gift para mas maano natin, makayanan natin. Yang long suffering. Pag wala tayong gift na yan, madali tayong mag-give up. Di ba pag meron tayong suffering or mga problema, magkakaroon tayo ng, kung wala tayong gift of long suffering, magkakaroon ng madali bang parang mag-run away or ma-stress ka agad. Nandoon na, nagwo-worried, yung mga ganon. Kasi wala siyang gift of long suffering, patience, no? Kaya gift din po pala yan, mga kaibigan. Kailangan ma-receive natin yan para sa oras na meron pagtitiis ay matiis natin. Kaya dito sa sa naranasan ni Hagar ay dininig ng Diyos ang kanyang dasal dahil sa kanyang pagtitiis. Diba, nabasa ko ito kahapon eh. Kaya ang Diyos hindi tayo iiwan, mga kaibigan, basta magtiwala lang tayo. Yung pagtawag natin sa Kanya ay tunay, totoong-totoo. At alam na, ang pinakaka-amaze, nagpapa-amaze talaga sa akin, no? Nagpapamangha ba or I feel so wonder, yung bang, wow talaga si Lord, ganun talaga yung kapangyarihan niya. Sobra namang, talagang parang amazing ba na parang hindi ka paniwala. Pero ayun dito sa sinulat, yung kapangyarihan niya ay talagang nakakatuwa, nakaka-amaze. Siguro, mga kaibigan, kung hindi din ako nakaranas ng, nung balik po 2012, no, kung hindi ko naranasan, kung yun nga naranasan ko na kung paano ako pinatawad, kung hindi ko naranasan yun, spiritually, hindi siguro ako maniwala dito sa mga nabasa ko ba, ganito pala yung kapangyarihan ng Diyos. Talagang kayang-kaya niya pala talagang baguhin ang tao. Hindi po ito haka-haka, mga kaibigan. Isa po ako na mag-testimony dahil ang nangyari sa buhay ko ay hindi po haka-haka. Kaya nung binasa ko ito, totoo nga talaga ang Diyos. May kapangyarihan at buhay na buhay siya. Kaya nagtataka talaga ako, bakit yung ibang tao hindi siya na, parang hindi siya na na feel or talagang lang, yung mababaw ba, mga kaibigan, mababaw. Siguro dahil naranasan ko rin noon, nung hindi ko pa talaga naranasan ang totoong yung kaligtasan ko, di ba? Yung pagligtas o yung kung bakit sinabi kong ligtas, dahil talagang pinatawad yung kasalanan ko na alam ko na naligtas ako, dahil kung hindi ako naligtas, baka wala na ako dito talaga or nandoon na ako sa mental hospital kasi nga hindi na ako makaano nung mga time na yun eh, hindi na ako makatulog. Tapos wala na rin akong ganang kumain. Hapong-hapo ako, palaging pagod. Pero, yun, nagbo-work naman ako continue. Yun nga lang, parang aburido yung isip ko na, parang hindi ko mas sinasadya yung galit ko ba. Kaya, may hatak talaga, mga kaibigan. Ito yung testimony ko, bad and good. But God, siya talaga nag-win,
nag-victory siya sa buhay ko dahil siya po yung pinili ko talaga. Ako po mismo nagsabi talaga nung ako lang po nag-isa nagbasa ako ng Bible, sabi ko, "Sige Lord, susundin ko kung ano po yung naunawaan ko, ito po yung susundin ko. Pero Lord, kung hindi po ito ang tama, baka yung tama ay yung kung ano yung kinagigisnan ko nung bata pa ako. Walang maniniwala sa akin Lord, sa aking mga sasabihin na ito nga, about sa Bible." Sino bang nagpagaling nun? Kaya amazed talaga ako mga kaibigan, alive talaga ang Diyos. Alive na alive ang Diyos mga kaibigan, ang ating Panginoon. Hindi po ako magsasalita dito hanggang ngayon kung hindi po talaga ako naniniwala. Naniniwala po ako, sumasampalataya po ako at gusto ko po talaga na kayo din po kung makita niyo ang video ito, marinig niyo ito, ay maranasan niyo rin po or kayo mismo magsaliksik kasi kailangan po natin ang totoong salita ng Diyos mga kaibigan. Kailangan makilala natin ang Diyos. Nung una naman kasi, wala talaga akong alam sa salita ng Diyos sa Bible, hindi talaga ako makakaintindi. Tapos yun, nung binasa, yun na, nung naunawaan ko na, doon ako nagsisisi. Kaya sa pangunawa nga, pag magbasa tayo at naunawaan natin, diyan natin na totoong may Diyos na nagwo-work na po sa buhay natin. Kaya maging totoo po tayo mga kaibigan sa ating pananampalataya na kailangan po change the spirit. Born again po sa espiritu mga kaibigan. Ang kasunduan ni Abraham at Abimelech. So ngayon natapos na po ako dito sa ni Hagar, na yung pinaalis po sila at yun nga, sinabihan naman siya ng anghel na huwag siyang matakot dahil narinig ng Diyos ang iyak ng kanyang anak. At yun nga, yung bang sinabi sa kanya na gagawing malaking bansa ang lahi niya, ang lahi ni Hagar at Abraham.